Ito. Nakalagay dito, widescreen. No? Skyward ito. Ganyan lang yung display niya. Yan, no? Kumukurap-kurap, widescreen. Buksan natin. 32 inches. Ito yung kanyang model. Yan, Skyward. Model 32E3300. Okay, so ito yung kanyang board. Nakatago yung board. So, alam natin yung ganitong unit, may sakit talagang siyang ganyan yung display niya. Pag nagkamali ka ng gawa dito, sayang yung panel. Kasi isipin mo kasi ang problema nito ay panel issue. So ginawa nila dito, tingnan mo, parang ginalaw na nila yung panel nito. So akala siguro nila panel issue ang problema ng ganitong unit. So tingnan natin. So malinis pa, no? Sana wala silang ginalaw dito. Yun, malinis pa. Okay, malinis pa siya. Yun. Kabila, tingnan din natin kung malinis din. Kung malinis pa, baka may pag-asa pa itong magawa. Malinis din, no? Wala pang ginalaw. Okay, walang ginalaw. Buti na lang. So gagawin natin ay pwede natin ito i-testing. Pwede natin itong i-test kung buo yung panel niya. So yun ang gagawin natin. Okay, so sinaplayan natin yung ilaw nito. Yan. Bali yung black, yan yung ground natin. Tapos yung pinakadulo, yan yung positive natin. So yung apat dito na connection, wala yan, naka-jumper lang yan. Okay. So makikita nyo dito, mayroon na tayong backlight, no? Okay. Okay, so gagawin natin ay testing natin dito sa T-con na ito. Kasi parehas lang naman sila. Ito kasi walang T-con, built-in sa mainboard yung T-con nito. So ito, lagyan natin siya ng T-con. Testing natin yung panel kung buo. Okay. Tapos gagamitin ulit natin yung pang-testing natin ng board. Wala kasi tayong aparato para pang-testing ng mga panel, ano. Mayroong nabibili nun, kaya lang medyo may kamahalan din. Saka hindi naman natin masyadong magagamit yung ganun. Kasi bihirang-bihira lang naman tayo mag-test ng mga ganito. Saksak ko lang ito. Titingnan natin kung magno-normal ang display nito. Dito natin malalaman kung buo yung panel nito or sira. Kasi nakikita nyo naman doon sa display kanina, widescreen siya, no? Okay. So yan, nakasaksak na yan. Yun. Kita nyo ba? Lumabas, no? Hisense. Yan yung board natin. At tapos lumabas yung AB nya. So naka-audio video tayo. At buo yung panel, ano? So dito pa lang sa ganitong setup, malalaman nyo na buo yung panel nyo. So ang problema doon sa mainboard. Ngayon gagawin natin, titingnan natin yung mainboard kasi nga yung mainboard no nakabaliktad or nakatago yung loob nun. Kaya hindi nila nakikita yung problema. Kaya ginawa nila dito, actual sila sa top board. So pala ang problema nasa mainboard lang. Okay? Okay. So bali ito yung board, baklasin natin. So malamang di nila ito binaklas. Kasi nag-focus sila doon sa may panel, ano? Ito kasi yung mahirap dito sa model na ito kasi nga yung board nito ay kasama talaga sa back cover. Lagyan muna natin ito ng balot. Lagyan muna natin ito ng balot yung open nya. Minsan kasi nagkaka-short ito. Kalimutan natin. So mapapansin nyo rito. Yun, ito lobo na ito. Ito lobo din. Lobo.
So sa loob, ito lobo lang. Ito. Ito lobo ang isa. Tapos ito. Tapos itong tatlo sa backlight, lobo din yan. So kailangan palitan tong tatlo. Ito saka ito. Try natin pag napalitan yan kung magno-normal na siya. Natin to. So nakahanap na tayo ng kapasitor. Ito mayroon tayong 5470 dito. Tapos yung 50-100. Tatlong piraso. Okay, kabit na natin to. Titingnan natin kung ito lang yung may problema. So pag nakabit kayo ng kapasitor, mayroon naman yan marka. Yan. Kung saan banda yung negative, kung saan banda yung positive. Kaya lagi nyong titingnan yan bago kayo maglagay ng kapasitor. Kasi pag nagkamali kayo dyan, minsan nagkakaproblema pa yung ginagawa natin. Okay? Okay, so lahat tama, ano? Tapos yung ating sa dito. Okay. Oh no, oh no, oh no, oh no. You're going round in circles, got you stuck up in my head. Yeah, memories follow me left and right. I can feel the heat, I can feel the heat. You take up every corner of my mind. Firelight facing the daylight. I can feel the heat, I can feel the heat. You take up every corner of my mind. Firelight facing the daylight. Tapos ito, tanggalin natin tong lagay natin. So, para ingat or sure kayo na hindi makakaroon ng problema yung kanyang circuito rito. Minsan kasi nakakalimutan natin ito. Minsan sumasabit ito sa pinaka-body niya. Minsan pag testing mo, sira na. Sira na yung DC to DC niya. Kasi nga nag-short na sa body. Kaya mas maganda talaga pag nag-repair ka nito, lagyan mo kagad ng bagot yung ribbon niya para safe. Okay. Testing natin. Tingnan natin kung okay na siya, no? Power na siya. Power on natin. Yan. Tingnan natin kung normal na yung bukas niya. Yun, no? O, di ba? Bukas na kaagad siya. So, yun lang talaga yung problema niya, no? Yung kanyang mga kapasitor. Naglobo na. So, sa ganitong modelo ng Skyward, medyo pag hindi mo alam talaga yung sakit nito, medyo mahihirapan ka. Kasi akala mo talaga panel issue ang problema niya. Pala supply lang pala ng board ang problema niya, kaya yung display niya ay widescreen or nagkaroon ng guhit-guhit. So akala mo talaga noon panel issue. Kasi nga hindi mo rin makikita yung board niya dahil nakabaliktad yung board nito. Nakatago yung likod ng board sa pinaka back cover niya. Kaya hindi mo makita na yung mga kapasitor niya ay buntis na. So ito lang mga pinalitan natin, bali 5 piraso. Ay nag-okay na yung unit natin, ano? Okay. Okay, so ito na. Yan, widescreen. Final test na natin tong Skyward natin. So dito wala nang nakasulat dito, natanggal yung pinaka sulat dito. Okay. Yan, power on natin. Yan,
na siya. Okay, so bumukas na siya. Normal na yung display nito. So hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.